Inisyuhan ng notice to explain ng Department of Agriculture ang ilang rice retailers sa Murphy Public Market sa Cubao, Quezon City. Nahuli kasi ang mga ito na pinapalitan ang label sa binibentang bigas para tasan ang presyo. Tinutukan niya ni Cristal Ramizares. Bistado ang mga rice retailers sa Murphy Public Market sa Quezon City. Nilalagyan umano ng local na label kahit imported para makalusot sa price cap. Imported, binabrand nila as local, diba? Na kulay puti. May suspecha tayo na imported yon, so bumili tayo ng yung parehong stall niya ng sample tag 1 kilo, ipapalaboratory natin sa BPI para ma-check kung imported o local. Kung imported yon, babalikan natin, i-issuean din natin ng notice of violation. Sa pag-iikot ng DA at DTI, karamihan sa mga retailer ang hindi rin sumusunod sa labeling at color coding. Sa ilalim kasi ng Executive Order 118, kinakailangang white ang nakapaskil na price tag o shelf talker ng lokal na bigas, habang blue naman para sa imported. Dapat nakalagay rin ang rice variety, origin at percentage ng broken grains. Dahil surprise inspection na rin ito, kaliwat kanan ang nabigyan ng notice to explain ng DA dahil lagpas ang presyo sa itinakdang 50 pesos price cap para sa imported na bigas. Paliwanag naman ng mga retailer, mataas ang bagsak sa kanila ng supplier kaya't nahihirapan silang sumunod. Kung yung pinaka-source na pinagkukuhanan ng bigas, yun talaga ang babantayan. Kasi kami, reseller lang din eh. So kung magkano ibibigay sa amin na price, yun din ang ipagpresyo namin. Kaagad naman itong aaksyonan ng ahensya dahil layo ng inspeksyon na malaman kung sino ang tunay na nananamantala. Kaya ite-trace natin saan yung source ng profiteering. Kung sa retailing o doon sa middleman o doon sa importer o sa trader. So kaya nakita nyo, binabalikan namin yung resibo saan galing. Patuloy ring makikipag-ugnayan ng market master para i-report sa DA ang mga lumalabag sa price cap. Pinagsabihan ko na yan. Everyday, inasabi ng gwardiya namin, ina-announce. Kaya lang, mataas nga kasi ang kuha nila. Hindi sila basta-basta makasunod sa presyo ng price cap. Ayon sa DA, umabot sa 80% ang compliance rate ng mga rice retailers sa buong bansa sa price cap na ipinatupad noong May 13. Pagdating naman sa pagpapalawig ng price cap ng imported rice, we do not want to preempt any decision that will be made by the President, but so far the DA is recommending for the extension of the price cap. But DA is only recommendatory. It will still be up to the NPCC, the National Price Coordinating Council, to recommend to the President. And tomorrow meron silang meeting ulit para pag-usapan kung i-extend ba talaga, i-recommenda ba talaga nilang i-extend ang price cap sa Presidente. Ayon sa Department of Trade and Industry, tumaas ng 50 centavos hanggang 2 pesos ang ilang pangunahing bilihin. Nakitang dahilan ng gastos sa fuel at logistics. So kahit papano, may mga ibang industries that really are heavily using diesel, especially those that yung sa sardinas, because their fishing boats use diesel, and then from the, of course, after this, they bring it pa to the plant, to the manufacturing plant. So again, they use also petroleum, or they use oil or the gas or diesel. Talagang the chances of really the price going up. Tiniyak ng DTI na limitado lang ang adjustment at walang malaking pagtaas na naitala sa iba pang pangunahing bilihin. Cristal Ramizares, IBC News.